Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. Itago niyo lang ako sa pangalang Jackie, 32 years old, taga Antique. Nagtatrabaho ako bilang nurse sa isang ospital dito sa amin. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng ospital, iba na kasi yung name niya ngayon. Itong kwento ko ay tungkol sa nasaksihan ko sa isang bagong pasok na nurse sa ospital na pinag-OJT-han ko, na ito rin yung pinapasukan kong ospital ngayon. Itago na lang natin siya sa pangalang Nurse Jean. Medyo may edad na siya. Siguro ay nasa 40s na. Hindi ko kasi siya nakakausap noon ng matagalan. Para siyang ilag sa amin. Hindi ko alam kung sadyang mahiyain lang siya at aloof o isnabera. Bihira talaga kasi siyang maipag-uusap sa amin noon. Pero kakaiba siya kapag pasyente ang kasama at kausap niya. Palagi siyang naatawa, lalo na kapag matatanda at bata. Yung para bang aliw na aliw siya. Akala namin noon ay sadyang ganoon lang siya sa mga pasyente. Pero hindi sa lahat, sir. Sa mga bata at matatanda lang siya ganoon at sa mga buntis. Yun yung napansin ko. Masungit siya o di kaya ay hindi kumikibo kapag mga hustong gulang yung mga pasyente niya. Minsan ay naapag-duty ako ng gabi at nag-assist ako sa isang nurse. Naunang lumabas yung kasama kong nurse. Naghintay pa kasi ako ng nebulizer para dalhin sa ward ng mga geriatrics na papasukan ko. Habang naglalakad sa hallway ay naasalubong ko si Nurse Jean. Gloomy yung mukha niya at parang ilap na naman ang mga mata. Agad siyang umiwas ng tingin sa akin at nagmamadali sa paglalakad. Nakita kong lumabas siya ng isolation ward. May isang pasyente doon na matandang lalaki na nag-positive sa tuberculosis. Palagi yung walang bantay dahil nagtatrabaho daw yung nag-iisang anak na babae. Patay na rin yung asawa nito. Kaya minsan ay kamag-anak nito ang nagdadala ng mga kinakailangan niya. Habang padaan ako sa ward na yon, ay napalingon ako sa salamin na pinto. Nakita ko nakadiretso ng higa yung matanda. Nakatingin sa taas at medyo nakabuka yung bibig. Hindi ko na yun pinansin, kaya nagtuloy-tuloy ko lang siyang nilagpasan. Nang pabalik na ako sa nurse's station, nagtaka ako dahil nakaagulo na sa silid ng matanda. Patay na raw ito na sadyang ikinagulat ko. Nakita ko pa siyang naadilat at naatitig sa ceiling, pero laking gulat ko nang makita ko yung itsura niya, Sir Bob. Ganon na ganon sa nakita ko pagdaan. Nakadilat na titig sa ceiling, nakahiga ng diretsyo at nakabuka ang bibig. Kinilabutan ako ng sobra nang mapagtanto ko na nung mga oras na dumaan ako ay wala na pala siyang buhay. Wala akong pinagsabihan ng iniisip ko, Sir Bob, pero bago ko siya madaanan ng ganon ay nakita ko ang lumabas ng silid niya si Nurse Jean. Pero pinabulaanan ko rin na baka hindi pa ito patay nang andoon pa si Nurse Jean sa loob. E di sana sinabi na niya sa amin. Hindi naman siya nataranta nun. Normal ko lang siyang naasalubong. Yun lang ay medyo nagmamadali siya nang malapit na ako at iwas na naman siya ng tingin, which is naasanayan na namin. After na nangyari ay back to normal na naman ang lahat. Naging panggabi nga lang yung schedule ko dahil sa konti lang ang nurse sa gabi. Na-assign naman ako sa pedia ward. Iinan lang ang pasyenteng infants at marami ay mga toddlers na sinisipon at ubo. Merong isang bata na pangalanan nating Kiko. May hika siya at palagi na lang umiiyak kapag inaatake. Si Nurse Jean ang naging attending nurse niya nun at ako ang nag-a-assist. Nang minsang bisitahin namin siya ay may inuto si Nurse Jean sa nanay. Ako naman ay kumuha ng nebulizer sa isang bata na kakatapos lang din gumamit. Naiwan sila ni Kiko sa ward. Hindi naman hinihika si Kiko pero malapit na ang oras para magpausok. Payat si Kiko na medyo mataas ang dibdib dahil nga sa sakit niya. Na-diagnose din kasi siya ng malnutrition. Hindi ko alam kung anong gamot ang nireseta ng doktor na pinabili ni Nurse Jean sa nanay ni Kiko. Wala nun sa pharmacy namin kaya medyo natagalan sa pagbalik ang nanay niya. Nagtaka ako, Sir Bob. Dahil nang papunta na ako sa ward ni Kiko, ay may nagtatakbuhan ng mga nurse at doktor. Naabutan ko noon si Nurse Jean na nilalagyan ng oxygen si Kiko.
Wala siyang kaimo-emosyon nun. Ang sabi lang niya ay biglaang inatake si Kiko at naguhugot na ng hininga. Hindi pa naman yun yung eksaktong oras ng pagpapausok niya, kaya kinabahan talaga ako dahil baka yung dahilan ng atake niya ay yung hindi agad siya napausukan. Pinipilit nang i-revive si Kiko kasi biglaan talaga yung atake. Bumubuti na rin kasi yung kalagayan niya kaya naapagtatakang bigla na lang siyang aatakihin ng hika. Pero doon talaga ako kinilabutan nang ideklarang wala na si Kiko. Parang saglit lang na umalis yung nanay niya at pagbalik nito ay wala na yung anak niya. Nagtataka ako noon, sir, kung bakit parang wala lang kay Nurse Jean yun. Parang hindi siya apektado. Siya pa naman yung mahilig sa mga bata at matatanda. Dahil kung ako yung kasama noon ni Kiko ay baka hindi ako maagawa ng maayos. Sobrang nakakaawa kasi yung bata. Siguro dahil din baguhan pa ako noon at taga-OJT. Isang gabi ay nag-iikot-ikot ako. Padaan ako ng maternity ward. Nakita ko talaga na naasilip noon sa salamin ng pinto si Nurse Jean. Walang katao-tao sa hallway at malalim na ang gabi. Nagtaka ako kung anong ginagawa niya doon at kung bakit hindi siya pumapasok. Tutok na tutok siya doon na hindi na niya ako napansin. Kita ko talaga yung pagtulo ng laway niya. Panay pahid niya nga nun. Pero panay tulo pa rin habang naatitig sa isang babaeng buntis sa loob ng ward. Binati ko pa siya. Nakita ko talagang nagulat siya nun. Dali-dali siya nagpahid ng laway at naglakad ng mabilis palayo sa akin. Hindi na nga niya ako pinansin. Mabilis ko siyang nilingon pero sa pagtataka ko ay wala na siya. Ang nakita ko na lang ay ang itim na pusang tumakbo palayo. Nagtaasan ang balahibo ko sa batok. Dali-dali na rin ako naglakad papunta sa pedia ward. Medyo malayo na ako sa maternity ward nang makarinig ako ng sigaw. Humihingi ng tulong yung pasyente sa loob. Dali-dali akong bumalik at nakita ko na lang siyang nakaupo sa sahig. Umiiyak habang hawak ang tiyan. May umaagos ng dugo sa sahig. At dun ko napagtanto na dinudugo na siya. Kaya kinalma ko siya at nagtawag ng nurse at doktor. Pero sa kasamaang palad ay nakunan yung babae sa hindi maipaliwanag na dahilan. Bigla na lang daw humina yung kapit ng bata. At ang naapagtataka pa ay puro dugo na lang ang lumabas. Wala na yung bata o fetus sa loob ng sinapupunan niya. Isang malaking palaisipan yun dahil hindi naman natutunaw o basta-basta nawawala ang fetus sa sinapupunan, lalo at 6 na buwan na yung dinadala niya. Wala ring nakitang malaking dugo at kahit nung nirasa pa yung babae ay walang nakuha o nakitang fetus sa sinapupunan. Samantalang na-check naman siya at umayos na ang kalagayan niya pati ng bata nung araw na yon. Kaya mapapaisip ka kung paano nangyari bigla yon. Malapit nang matapos yung 3 months na OJT ko. At sa loob ng 3 buwan ay ilang pasyente na ang nasaksihan kong nawala. Pero ang pinagtataka ko ay kung bakit palaging si Nurse Jean ang nakita kong huling kasama ng pasyente. Hindi ko lubos maisip dahil baka nagkataon lang. Pero after na nangyaring yon sa buntis ay bigla na lang siya nag-resign sa ospital namin. Doon ko muling naalala yung nakita kong pusang itim at ang biglang pagkawala sa hallway ni Nurse Jean. Yung pagnalaway niya na hindi lang pala ako ang nakakita. After niyang mag-resign sa ospital na yon ay saka naglabasan ang mga usap-usapan na baka isang aswang si Nurse Jean. May isang nurse daw kasi noon ang nakausap niya. Hindi raw makatingin si Nurse Jean ng diretso sa kanya at nang matitigan daw niya ang mga mata nito, nakita niya na baliktad ang refleksyon niya. Nasa baba raw ang ulo niya. Upside down ang nakita niyang refleksyon mula sa mga mata ni Nurse Jean. Pero wala siyang pinagsabihan dahil ayaw niyang pagmulan ng chismis. Isa pa ay grabe daw kung maatingin si Nurse Jean. Natakot siya na baka pag-initan siya nito. Doon na nagsimula na maglabasan ang mga kwento tungkol sa nakita at nasaksihan namin tungkol sa kanya at kung bakit namamatay ang mga pasyenteng hawak nito at parang baliwala lang ito sa kanya. Wala na kaming naging balita pa kay Nurse Jean. Mukhang tuluyan na siyang lumayo sa lugar namin. At sana hindi siya nakikinig sa inyo
dahil baka bigla na lang siyang bumisita, lalo ngayong buntis pa ako habang sinusulat itong kwento. Hello sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. You can call me Kat, isang nurse sa Iloilo. Aside sa pag-aalaga ng mga pasyente, isa sa naging hobby ko ay makinig, manood at magbasa ng mga nakakatakot na kwento kahit noon pa, either sa radyo, movies at comics. Wala akong pinapalagpas noon during my school days. I'm a sucker for horror stories. Hindi ko nga alam kung bakit, pero dapat ay hindi, dahil all my life ay horror talaga. Since nagkaisip ako ay may nakikita akong kakaiba na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Ang sabi nila may special gift daw ako, pero sa akin dati iniisip ko na sumpa ang magkaroon ng third eye, lalo na at gusto kong maging nurse. Pero tinanggap ko ang lahat at nasanay na rin ako. Alam ko na kung paano i-handle yung mga nakikita ko, lalo yung mga kaluluwa. Yung iba nga ay poltergeist pa. Yun yung mga spirits na maligalig, maingay, namiminsala at kayang magpagalaw ng mga bagay. Nakakatakot nga ito sa mga hindi nakakakita. What more sa katulad kong nakakakita ng anyo nila. Pero hindi ito tulad sa mga napapanood natin mga horror movies na nakikita ang itsura ng kaluluwa. Oo, siguro pag bigla ang tingin, para talaga silang normal na tao. Pero pag tinitigan mo mabuti, wala silang muka. Nakikita ko lang ay yung mga figura, tapos biglang mawawala. May nakikita rin ako mga duguan na muka, pati yung damit, pero hindi mo talaga maaninag yung itsura nila. Sa hospital na napasukan ko, para sa mga normal na nag-work doon at mga pasyente o mga pumapasok, mukha namang maayos at desente. Pero para sa akin, hindi. Palagi ako nag-second look, lalo kapag maraming tao sa waiting area. Kasi hindi ko sigurado kung lahat ng naroon ay buhay na tao talaga. Isa sa nakakatakot kong karanasan ay dun sa emergency, kung saan dun unang dinadala ang mga trauma patients. Isang lalaki ang nasaksak at dinaretso sa ER, kung saan nakaantabay na kami. Bigla akong natigilan kasi may nakita akong nakahawak sa stretcher na isang lalaking hindi naka-uniform. Napatingin ako doon sa pasyente. Kamukha talaga niya yung lalaki. Akala ko pa nga nung una ay kambal sila. Pero nang muli akong napatingin doon sa mga nakahawak sa stretcher, wala na yung lalaking yon. Agad akong kinilabutan kasi first time kong makakita ng multo na andoon din mismo ang katawan. At maya-maya nga lang nun, dineklara ni Doc na dead on arrival na yung lalaki. The next place talaga na iniiwasan kong makita o mapuntahan sa part ng ospital ay ang ICU. Marami nang namatay dito at recently lang ay may namatay na isang pasyenteng may encephalopathy. Matanda na yon. At kung hindi pa siya unconscious ay palaging sinasabi niya na may nakikita siyang bata sa psych ward. Pero wala namang naliligaw na bata doon. Hanggang sa nag-undergo na siya ng surgery at nagkamalay, ayun pa rin ang sinasabi niya. Sinusundan siya ng bata. Until one day, naakala kong gagaling na siya pero bigla namang hindi na siya nagising. Nakoma siya ng ilang araw. Na-assign ako doon as attending nurse niya. At doon ko nakita sa ilalim ng bed may isang batang mabilis na gumapang. Sisitahin ko pa nga sana dahil bawal ang bata sa ICU. Pero pagsilip ko sa ilalim ay wala na ito. Kinabahan ako pero hindi ako nagpahalata noon sa bantay ni Lola. Isang gabi, habang naglalakad ako sa hallway, wala gaanong tao sa labas. Bigla na lang nagpatay sindi yung ilaw sa dinadaanan ko. Saglit lang naman yon. Pero nakita ko na may biglang tumakbong batang patawid, kaya mabilis ko yung sinundan. Nawala naman agad yon. Alam ko rin na yung batang yon ang nakita ko sa ICU, pero ang hindi ko alam ay kung bakit sa akin na siya madalas magpakita.
Huling kita ko sa bata na yon ay nung nag-flatline si Lola. Andun siya at nakatayo malapit sa higaan ni Lola. Hindi ko maaninag yung itsura niya, pero sigurado akong nakatingin siya sa matanda. Yung kilabot ko ay napalitan ng lungkot. Siguro ay may koneksyon siya sa matanda. Pero dahil sa sakit ni Lola ay hindi na niya ito maalala. Last na karanasan ko na talagang kinilabutan ako ng todo ay nung nagra-rounds ako ng madaling araw. Tahimik yung hallway. Tulog na ang halos lahat ng tao sa ward. Habang naglalakad ako noon ay natigilan ako. Para kasing may naasunod sa akin. May lagatok ng takong akong naririnig tuwing naglalakad ako. Naka-flat shoes ako kaya walang tunog yun. Pero kapag hihinto ako ay tumitigil din ang paglatok ng takong. Nang lumakad ulit ako ay yan na naman yung mga yabag at takong. Kaya napapalingon ako habang naglalakad. Nang pagharap ko sa dinadaanan ay halos takasan ako ng kaluluwa sa takot. Sa unahan ko kasi ay may naglalakad na babaeng nakaitim ang bestida at mataas sa sapatos. Yung takong nun ang lumalagatok. Nagulat ako kasi wala naman yon nung hindi pa ako lumilingon. Tapos biglang andoon na siya sa unahan ko. Nilabanan ko pa rin yung takot ko dahil baka nga galing lang yon sa dinaanan kong ward. Pero nagatungan lang yung kilabot ko. Nang imbis na lumiko ay dire-diretso yung naglakad sa dingding ng hallway at biglang tumagos. Natigilan ako sa paglalakad. Pakiramdam ko ay parang biglang nanghina yung mga tuhod ko. Ayaw ko na nga sanang dumaan doon sa tinagusan niya. Ramdam ko yung kabog ng dibdib ko. First time kong maka-encounter ng itim na multo o yung sinasabi nilang black lady at talaga naapangihina siya ng enerhiya. Muntikan pa nga akong masukan noon at naramdaman ko na lang na parang ang gaan ng ulo ko. Kaya dali-dali akong nag-rounds at nagpahinga sa nurse's station. Hindi na nawala sa isip ko yung nakita kong black lady. Hanggang sa nag-abroad na ako ay dala ko pa rin yung karanasan na yon. Pero hindi lang dito nagtatapos yung mga na-experience ko. Sa susunod ay yung mga karanasan ko naman sa abroad ang ipapadala ko sa inyo, Sir Bob. Mas creepy at mas kakaiba. 6 years lang ako out of the country at muli akong bumalik dito sa Iloilo. Balik sa dati kong pinasukan. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mainarit ninyo itong kwento ko sa channel. Thank you in advance. Kamusta, boss? Ako si Gerald, gwardiya sa isang lumang ospital dito sa Maynila. Halos mag-6 na taon na rin akong gwardiya dito at sa loob ng 6 na taon ay marami-rami na rin akong naranasang kababalaghan. Hindi ko napapangalanan itong ospital. Basta isa to sa pinakalumang ospital na hanggang ngayon ay aktibo pa. Hindi ko inaasahan noon na sa unang gabi ko pa lang sa trabaho ay may mangyayari ng kakaiba sa akin. Bago pa umalis yung pinalitan ko ay nakwento niya sa akin na may isang bahagi raw sa ospital ang iniiwasan niyang puntahan. Yun ang morgue. Bukod kasi sa takot siya sa multo, meron daw talagang nagpaparamdam doon. Ako naman ay hindi gaano naniniwala hanggat hindi ako nakakaranas o nakakakita. Akala ko noon ay tinatakot lang niya ako, kaya baliwala lang sa akin yung mga kinuwento niya. Hindi ako natatakot noon na magpunta ng morgue. Di naman kasi ako takot sa patay. Yung morgue ay nasa basement ng ospital. Sobrang tahimik talaga doon, lalo na kapag wala namang nilalagak na patay. Nang gabing yon ay nag-ikot-ikot ako. Napadpad din ako sa basement dahil yun na lang ang hindi ko pa napupuntahan. Nang pababa na ako ay may nakita akong taong naglalakad. Naaputi siya. Sinundan ko ito. Akala ko pa nga ay nurse o doktor at may tinitingnan sa morgue. Kaso lang nang tanaw ko na yung pintuan ng morgue, bigla yung nawala. Hindi ko siya nakitang pumasok at para bang nag-iba na rin noon ang temperatura.
biglang lumamig gayong wala pa naman ako sa loob. Nang makalapit na ako sa may pintuan ay may narinig ako. Parang may umiiyak sa loob. Agad kong naisip na baka kaanak ng namatay at inassist nga ng nakita kong doktor. Marahan kong binuksan yung pinto para sana sumilip. Pero sumalubong sa akin yung kakaibang lamig at amoy. Wala akong nakitang tao sa loob pero naririnig ko pa rin yung pag-iyak. Medyo kinabahan na ako. Aalis na sana ako at isasara ang pinto nang may maaninag na akong tao sa loob. May babaeng nakatalikod sa akin. Mukhang nakayuko siya at nakita kong niyuyugyug niya yung balikat niya. Sa isip ko ay siguro siya'y narinig kong umiiyak. Tinanong ko siya kung nasaan yung kasama niyang doktor at kung bakit nag-iisa lang siya doon. Wala naman akong nakitang bangkay na iniiyakan niya. Ilang beses ko siyang kinausap pero hindi siya sumasagot. Kaya lalapitan ko na sana para palabasin dahil bawal naman talagang pumasok sa loob ng walang kasamang personnel. Pero nang malapit na ako ay bigla yung huminto sa pag-iyak. Maya-maya ay hindi na iyak ang narinig ko kundi parang galit na boses sabay paghagulgol ng taong parang nasasaktan. Sobrang ning kabog ng dibdib ko lalo nang unti-unti siyang humarap sa akin. Ganun na lang yung kilabot ko dahil pagharap niya ay wala itong muka. Pero naririnig ko pa rin yung pagnguy-nguy niya. Para ako nananaginip ng gising o para bang binabangungot na hindi magising-gising. Hanggang sa natagpuan ko na lang yung sarili ko na hinihingal at habol ang hininga. Pagdilat ko ay nakasalampak na pala ako sa sahig ng morgue. Mas lalo akong kinabahan kaya dali-dali akong lumabas. Yung inaakala kong bangungot ay totoo pala. Andoon ako sa loob ng morgue at totoong may nakita akong babaeng umiiyak. Pero napalitan yung boses ng galit at nakakahindik na pagnguy-nguy. Hindi ko yun makwento sa kasamahan ko dahil sa hiya. Ang yabang ko pa kasing sinabi na walang multo at kung meron man ay hindi niya ako matatakot. Pero isang gabi noon ay napilitan akong bumalik doon kasi may pinapacheck sa aking isang bangkay. Ipapasa ko sana sa kasamahan ko pero ayoko namang masabihang duwag. Kaya kahit kinakabahan ay bumalik ako doon. Medyo naging kampante naman ako dahil pagpasok ko ay may personnel sa loob. Kaya dumiretso lang ako sa may freezer. May i-check lang akong pangalan nang mapansin ko na busy din siya sa kung anong binubutinting niya. Hindi niya ako nilingon o kinausap. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya noon pero nakaharap lang siya sa may lababo. Nang makita ko na yung hinahanap at na-check ko na yung detalye noon ay tinanong ko siya kung kailangan niya ng tulong. Pero imbis na sagutin niya ako ay narinig ko na lang yung paghikbi niya. Hanggang sa yung hikbi ay nauwi na sa pag-iyak. Ramdam ko talagang unti-unting nagtaasan ang balahibo ko sa batok at braso. Pero muli ko pa siyang tinawag noon para maasiguro at hindi magmukhang tanga na bigla-bigla na lang kakaripas ng takbo. Pero nang hindi pa rin niya ako sinasagot at patuloy lang siya sa pag-iyak ay napaatras na ako noon papalapit sa pinto. Saka ko lang napansin na yung uniform ng personnel na kinausap ko ay iba sa mga uniform ng mga personnel sa pinapasukan kong ospital. Halos mapahiyaw na ako sa sobrang kilabot. Hindi ko na muling tiningnan yung babae at dali-dali nang lumabas. Nakasalubong ko pa yung isang kasamahan ko. Ang sabi niya ay ang tagal ko raw. Pero hindi ko na siya pinansin. Dumiretso siya ng morgue. Pagbalik niya sa pwesto namin ay tinanong niya ako kung bakit ang tagal ko raw tapos para akong wala sa sarili. Hindi ko raw nailak yung pinto ng morgue. Lalo lang tuloy akong kinilabutan nun. Ibig lang sabihin, nang tingnan niya yung loob ay walang ibang tao. Na yung personnel na nakita ko ay yung posibleng babaeng sinasabi nilang nagmumulto sa loob ng morgue. Natanong ko yung kasamahan ko kung anong kwento tungkol sa nagmumulto. Tinawanan pa niya ako dahil mukhang naniniwala na raw ako. Siguro raw ay pinakitaan na ako. Inamin ko sa kanya yung nakita ko.
Pati siya ay hindi maapaniwala. Hindi pa raw niya kasi nararanasan pero naniniwala naman siya. Ang sabi-sabi ay dating nurse daw yon, matagal na panahon na. Siguro mga 1970s or 80s. Nagpaamatay daw yon dahil nabuntis ng isang doktor pero hindi pinanagutan. Dahil sa sobrang kahihiyan nung araw ay nagpatiwakal yon doon mismo sa morgue kung saan yata madalas na nagpupunta yung doktor. Nakapagtataka lang na kung kailan naniwala na ako, saka naman hindi na yun muli nagparamdam o nagpakita sa akin. Siguro gusto lang nun ipaalam na totoong may mga espiritong nananahan sa mundo natin. Magandang araw sa inyo sir at sa mga listeners. Tawagin na lang akong Bella, taga Pasig. Itong story ay tungkol sa karanasan ng tito ko na naapagtrabaho sa isang psychiatric hospital o asylum. Separated ang parents ni mama at si tito ang sinama ng tatay nilang Amerikano sa ibang bansa. Lumaki sa States si tito at naapagtrabaho bilang attendant. Pero ilang buwan lang ang inilagi niya doon at umalis din sa pinagtatrabahuhan niya. Kakaiba raw ang mga pasyente kumpara sa mental hospital kung saan siya nag-work ngayon. Hindi raw niya alam kung dahil lang ba sa lugar o sa mismong mga pasyente. Sila yung mga pasyenteng kailangan ang matagalang gamutan. Karamihan doon ay habang buhay na ring alagain. Nung mga unang linggo raw ni tito doon ay nahirapan siyang mag-adjust. Lalo na at yung mga high-risk patients ang hinahawakan niya. Kaya pagod daw talaga siya buong araw sa pagbabantay at pag-aalaga sa mga pasyente nila. Alas 10 ng gabi ay tulog na siya. Stay in siya sa ospital. May sarili siyang silid at palagi raw na nakalock yun for safety purposes. May instance daw kasi na may nakawalang pasyente at nagtago yon sa silid ng isang kasamahan niya. Buong araw daw nilang hinanap yon. At gabi na nakita kung kailan matutulog na yung kasamahan niya. Grabe raw yung takot na naramdaman nang may maramdaman itong gumagalaw sa ilalim ng kama ng kasamahan niya. Nang silipin daw nito ang ilalim ng kama ay sinalubong siya ng ulo ng pasyente. Inuntog daw nito ang ulo sa mukha niya kaya dumugo yung ilong niya. Nagpatakbo palabas yung pasyente. Yun daw ang ayaw mangyari ni tito. Pero may araw daw talaga na nakalimutan niyang isara ang silid dahil sa pagmamadali. Isang beses pa nga ay parang sinadyang sirain ang lock nun. Kaya nang malaman niyang hindi yun nakalock ay medyo kinabahan na siya. Buti na lang at walang nawawalang pasyente. Pero nang matutulog na raw siya noon ay biglang yumugyog yung higaan niya. Agad siyang napasilip sa ilalim kung may nagtatagong pasyente doon. Wala naman siyang nakita. Pag-angat niya ng tingin ay may biglang dumaan sa harapan niya. Yung parang itim na usok o anino daw na korteng tao. Ang bilis lang daw noon at biglang naglaho. Akala raw niya ay dala lang yun ng antok. Pero bigla na lang siyang nakarinig ng nagsasalita. Hindi raw yun galing sa labas. Sa ganong oras ay tahimik na ang buong lugar. Tulog na ang mga pasyente at staff. At hindi rin daw naririnig sa loob ng silid niya ang ingay sa labas. Kaya sa loob raw ng silid niya nanggagaling yung boses na yon. Hindi raw siya mapalagay at makatulog. Kaya hinalughog niya yung buong silid. Baka daw may naapuslit talagang pasyente. Pero wala naman siya nakitang ibang tao doon. Kaso lang ay may nararamdaman daw talaga siyang kakaiba ng gabing yon. Kakahiga pa lang niya ay parang may bumulong na sa kanya. Sumunod nun ay may humila ng kumot niya. Biglang napabangon si tito at nagpailaw. Walang ibang tao. Pero ramdam niya na may ibang presensya doon. Doon na talaga siya kinilabutan nang makarinig ng halakhak. Napataip na lang siya ng tenga. Pairamdam daw ni tito ay masisiraan siya ng ulo. Sa araw-araw ba naman na may nakakasama siyang maingay at magugulong pasyente ay baka nahawaan na rin siya. Halos wala siyang tulog
kaya ang tamlay ng pakiramdam niya habang nasa duty. Kinabukasan ay may isang pasyente raw na lalaki ang lumapit sa kanya. Nanlilisik ang mga mata at tinitigan lang siya ng matagal. Seryoso raw ito na para bang walang diferensya. Hinayaan lang daw yun ni Tito. Pero bigla itong yumuko at humagikgik. Gumagalaw-galaw pa raw ang balikat sa kakatawa. Hanggat maaari daw ay iniiwasan nilang matrigger ang mga pasyente, kaya hinahayaan lang nila kapag hindi pa oras ng gamutan. Yung kilabot daw ni Tito ay napalitan ng matinding takot nang unti-unting nag-angat ng tingin yung lalaki. Ngumisi daw yun, pero bigla ring sumimangot at nanlisik ang mga mata na sinugod si Tito. Sabi-sabing, "I will kill you." Normal naman na may mga psych patients na ganon, pero hindi raw inaasahan ni Tito, kaya hindi niya naihanda yung sedative na ini-inject niya para kumalma ang pasyente. Nangihina pa raw siya noon kaya nadaganan siya nito. Agad naman daw inawat ng mga kasamahan niya. Gulat na gulat si Tito at hindi agad naagalaw. Sa ilang buwan daw niyang pamamalagi doon ay marami na siyang na-encounter na pasyenteng bigla-biglang nagwawala at napaghahandaan naman niya yon. Pero hindi raw yung isang ito. First time niyang nakita itong naging agresibo kasi nga ang alam nila ay umaayos na yung kondisyon nito. Tumutulong pa nga yung pasyenteng yon sa kusina sa mga nagluluto. Kaya nagulat sila nang biglang inatake si Tito. Pero nang maipasok naman sa silid yung lalaki, ay bigla itong kumalma na parang walang nangyari. Pinagpahinga lang nila si Tito nang makitang nanlalata at pagod na pagod ito. Pero habang nasa loob daw ng silid niya si Tito, hindi siya mapakali. Nakakaramdam siya ng kakaibang presensya. Pinilit daw niyang makatulog, pero agad din siyang napapadilat dahil may naririnig na naman siyang humahalakhak. Nakakapangilabot yung boses. Nang muli siyang pumikit noon ay humugyog na naman yung higaan niya. Pagdilat ni Tito, doon na siya kinilabutan nang makita ang isang itim na napakalaking nilalang. Para daw yung anino o tinatawag niyang dark figure, pero hugis ng malaking tao na may sungay. Nagwawalang nagmamadaling lumabas noon si Tito. Nanginginig pa nga siya sa takot nang kausapin siya sa office ng head attendant nila. Walang maisagot si Tito. Hindi raw niya magawang magkwento sa sobrang takot. Napagpasyahan niyang mag-leave muna ng ilang araw. Pero ng araw din na yon ay nagkaroon ng emergency sa bahay nila. Pati kami ay tinawagan. Inatake sa puso si Daddy Lo, papa ni na mama at Tito. Kaya imbis na mag-leave ay nag-resign na lang si Tito. Hindi na rin kasi niya kinakaya yung nangyayari sa silid na yon. Parang masisiraan daw siya ng ulo. Nagsimula lang yon nang magpalipat siya ng tulugan. Doon daw kasi sa dati ay madalas nasisira yung lock at napapasok ng pasyente. Kaya nagpalipat siya ng silid na medyo matibay yung lock. Hindi daw niya alam kung anong meron sa silid na yon. Simula raw kasi nang lumipat siya ay hindi na siya pinapatulog ng maayos. At ang higit na pinagtataka niya ay nagiging bayolente ang mga pasyente kapag nakikita siya. Hindi na niya nakwento kung bakit ganoon na lang ang naging reaksyon sa kanya ng ilang pasyente. Basta raw doon sa silid na yon may nangyaring hindi maganda. Parang hinahunt daw noon ang sino man ang gumagamit. Pwedeng multo o demonyo, sabi ni Tito. At kung hindi pa raw siya aalis doon ay baka maging isa na rin siya sa pasyente ng asylum. Lately lang niya nalaman na may ilang silid pala doon ang naging witness sa pang-torture at pagpapahirap ng mga dating workers sa kanilang mga pasyente. Yung asylum kasi na yon ay tinayo noong 18th centuries pa. At yung tito ko nga ay nag-work doon around 90s. So grabe na rin yung pinagdaanan ng lugar. At siguro, isa yung silid dito sa naging torture chamber noon at naging haunted na sa dami ng namatay at sa katagalan ng panahon. Marami pang nangyari during his time in that asylum, pero ipapadala ko po sa susunod. Ito na lang po muna. Thank you sa pagbabasa and God bless your channel.